Huwag mong bubuksan ang pinto sa dulo ng hallway. Sa pagitan ng dalawang abandonadong lote sa Quezon City, may isang gusaling halos ayaw nang makita ng mundo. Lumang apartment. Kupas ang pintura. Tahimik. Tahimik na parang may itinatago. Doon ako lumipat. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil mura. Unit 4C. Ika-4 na palapag. Pinakadulo ng hallway. Habang inaabot sa akin ng broker ang susi, nakangiti siya, pero halatang pilit. Biglang umalis yung huling tenant. Hindi siya tumawa nang ngumiti ako. Mahaba ang hallway sa 4th floor. Sobrang haba, kahit tanghali kumukurap ang ilaw. At lampas ng unit ko, may isa pang pinto sa pinakadulo. Itim. Walang numero. Walang hawakan. At sa ibabang bahagi, may mga gasgas na parang kinayod ng mga kuko. Storage lang yan, sabi ng broker. Masyadong mabilis ang sagot. Alam kong may mali, pero tumira pa rin ako. Unang gabi, walang tunog ng sasakyan, walang aso, walang kapitbahay. May narinig lang akong mahina. Tok, tok, tok. Hindi mula sa pinto ko. Mula sa hallway. Paulit-ulit. 3 katok. Sinilip ko sa peephole. Wala. Pero alam kong kung saan galing ang tunog. Sa itim na pinto. At hindi mula sa labas. Mula sa loob. Kinabukasan, tinanong ko ang guard. Namutla siya. Sir, huwag mong bubuksan yon! Hindi na siya nagsalita pa. Umalis siya na parang may takot na humahabol. Pangalawang gabi. Mas malakas na katok. Mas mabagal. Mas galit. At may kasamang bulong. Buksan mo ako. May lamig na gumapang sa ilalim ng pinto ko. I'm cold. Hindi na ako lumapit. Sumunod na mga gabi. Lumala. May kumakayod sa sahig. May gumagapang sa hallway. May batang boses sa labas. Kuya! Papasukin mo ako. 3 katok sa mismong pinto ko. Tok! 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 Naglagay ako ng CCTV. 3:03 ng madaling araw. Sa footage, kusang bumukas ang itim na pinto. May mga hugis na gumapang palabas. Baluktot. Hindi tao. Tumigil sila sa harap ng unit ko. Parang naghihintay. Hindi pala yun storage. Dating unit 4D. Isang pamilya ang namatay doon. Ikinulong ng ama ang sariling mga anak. Hindi pinakain. Hindi pinabuksan. Namamatay sila sa gutom habang kumakatok sa pinto na walang sumagot. At mula noon, ang pinto ay naging lagusan. Nagsimula silang pumasok sa panaginip ko, mga batang payat. Mahahaba ang daliri. Maitim ang mata. Sa'yo kami kumakatok! Ikaw ang nasa dulo! Tinuturo nila ang pader sa likod ng kama ko. Ang dating unit 4D, nasa kabila noon. Narinig ko na ang katok sa mismong pader. May gustong lumusot. At gabi-gabi, lumalaki ang bukas ng itim na pinto. Isang gabi, nagsalita ang guard. May paraan para tumigil yan. Kailangan may pumalit sa kanila. May kailangang pumasok ng buhay para manatiling sarado ang pinto. 3:03 de la mañana. Tuluyan itong bumukas. Humaba ang hallway. Gumapang ang mga bata papunta sa akin. Kusang nag-unlock ang unit ko. Umuwi ka na. Sa loob ng dilim. Daang mukha ang naghihintay. Hindi sila nakakulong. Naghihintay sila ng kapalit. At ako ang nagbukas. Ako ang pumasok. Hindi nila ako pinatay. Ginawa nila akong bantay. Ako na ngayon ang kumakatok. Ako na ang batang bumubulong sa hallway. Lumipas ang buwan. May bagong tenant sa 4C. Unang gabi niya, narinig niya ang boses ko. Kuya, papasukin mo ako! At sa likod ng kama niya, may mga daliring kumakayod sa pader. Ako yun, humihingi ng kapalit dahil ang pinto sa dulo ng hallway hindi kailanman nagsasara, nagpapalit lang ng bantay. Tuwing 3:03 ng madaling araw, may kumakatok sa unit 4C at wala nang sumasagot dahil ang mga boses sa loob hindi na gustong makalabas. Gusto na nilang may pumasok muli.